Universe, magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan mga ka-partners. Naimbaga mali. Maupay nga kulob. Maya pagat panapon. At buenas tardes. Good afternoon po sa inyong lahat. Saan man kayong bahagi ng mundo, wini-welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Kung nais nyo kami katok, maaari pong tumawag sa 883-63875 o sa 8801-9836. at pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. At syempre, mag-iwan ng inyong comment at greetings sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. Ayan mga ka-partners, kitang-kita rin po tayo sa GSAT Channel 40 nationwide. At kami po ang inyong makakasama ngayong hapon. Ako si Kapartner Wella. At ako naman si ka-partner Jillian. Kumusta po ang inyong hapon, mga kapartner? Mabuti. Ayan, gaya ng ating ginagawa araw-araw. Siyempre, pag-uusapan natin ang mga patok na mga negosyo ngayon. Sino ba ang ating special na mga kasama ngayon, kapartner Jillian? Mga ka-partners at mga kapatokers, buckle up dahil ang guest natin this afternoon is a proof that in chaos, opportunity drives in. From lending out their humble Toyota Avanza in a lockdown Baguio to building a multi-branch fleet across Luzon, she steers Viaje Car Rental with the grit, good service, and a gabay sa tagumpay mindset. Ayan mga ka-partners, wag na po natin patagalin. Let's give a roaring road trip. Welcome to co-owner, ka-partner Marie Raymundo. Again, good afternoon po sa Patok sa Good afternoon. Wala po. Hello sa mga from Northern Luzon, from Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, and of course Pampanga and Bulacan. Mga clients po dyan. Ayan. Tubong Norte. Yes po. Biyahe car rental po, we started sa Baguio City. Nag-start po kami sa Baguio City during lockdown, that's year 2020. Bali, nag-lockdown po, nagkaroon ng COVID-19. And then, nawala po yung mga bus, yung mga public transportation. So, dito po, akala po namin wala kaming, so, meron kaming Toyota Avanza, pinaparent po namin siya. And then, kakalabas lang po ng aming van, the NV350 2020, year 2020. So, doon po kami nag-start. Until sa every year, naglalabas po kami ng car kasi yung demand po is tumataas. Ganun po. Kung yung product po namin is konti pa lang, so kailangan po namin magdagdag sa fleet namin habang tumataas po ang demand. Nag-start kayo nung pandemic. Yes What po. gave you the courage to start na alam naman natin ng pandemic, marami nagsara na business. Ano yung nag-push sa inyo? Ang sa amin po kasi we embrace the risk. Kasi it's very risky po kasi COVID-19 po yun. Siyempre yung sakit, talagang kailangan po nating i-embrace ito. Kahit na alam natin na merong COVID-19, kailangan po namin gawin ito. Kasi marami pong yung mga tao na lockdown sila sa isang place, especially sa Baguio, Benguet, na lockdown po sila. Kailangan po nilang umuwi sa mga lugar nila, nawalan sila ng mga trabaho. So ang ginawa po namin, kailangan po namin silang ilikas. Dalhin sila sa mga kanya-kanya nilang mga bayan. So yun po ang ginawa namin that time. Doon po talaga kami lahat nag-start. Do you recall the first time na may nag-rent ng inyong car? Ano yung feeling? Yun po, parang masaya po. Tapos lalo na po yung nung may nag-rent na po sa first time, the second time, na hindi na po namin sila ma-accommodate. Meron pa pong time na talagang sa isang biyahe. Lahat na po sila. Sige, pinagsasabay na po namin. And then pag napunta na po kami sa example sa Nueva Vizcaya, napunta po kami Nueva Vizcaya, yung mga taga Nueva Vizcaya, nililikas na rin po namin papunta ng La Union hanggang sa makauwi po kami ng Baguio. Ganun po yung ginagawa po namin. May pahinga pa kayo. Yun po, iba-iba po malalayo yung ang biyahe, di ba? Yes po. Iba-iba po yung driver. So naghahanap po kami ng mga driver din na gusto nilang
magtrabaho that time kasi wala po Oo. talagang mga trabaho, natanggalan ng trabaho, mostly yung mga drivers po. So kinukuha po namin dati yung mga taxi drivers ng Baguio kasi bawal nga po silang magbiyahe. Oo. Sila po yung mga kinukuha po namin nung time na yun. At least nakatulong din kayo, di ba? Kasi nakatambay sila sa Opo, bahay. Mga tama po. freelancers sila. Yes. po. Bakit biyahe? Car rental ang pangalan. Biyahe kasi yun nga po from the word biyahe. Yun, ang Sino nag-isip Tagalog niyan? biyahe. Ikaw? Opo. Una po kasi hindi po talaga biyahe is parang safe travels mga ganun. And nung nag-start po kami ng business permit, yung parang yun po yung inapprove nung DTI. Opo. Yun po. So, ayun po ka-partner, ano po yung para sa inyo yung pinaka game-changing decision po ninyo right after nung lockdown tapos nag-spark na ng growth po yung business? Yung game changing po, yun nga po, yung pumunta na po kami ng Pangasinan. Kasi we're from Baguio nga po. Oo. And then naisip po namin, yung demand po kasi tumataas. So why not go from other places for another branch? Nag-branch out po kami ng Rosales, Pangasinan. And then nung nasa Pangasinan na po kami, doon po namin na-realize na marami din naman po pala talagang mga clients kaming nakukuha. So until sa every year, lumilipat-lipat po kami. Meron na kaming Tarlac, Nueva Ecija. Ngayon po, nasa Clark na rin po kami. Malapit na ng Metro Manila. Ayun po, malapit na rin po kami Paano dito. kayo nag-i-scout ng bagong location? Like parang nakita nyo lang yung demand o may nagre-recommend sa inyo? O pinag-aralan nyo talaga? Actually po, ngayon marami na rin po kami from Manila. Especially po sa NAIA. Kumukuha po kami doon. Kaya yun po, yung demand din po talaga. Kaya kung halimbawa kung meron po yung mas maraming demand, doon po kami talaga nagfo-focus ng mga branch. Balang araw ba na-imagine nyo na aabot kayo ng Visayas, Mindanao? Yes po. Ayun! May Iniisip na rin vision. po. Opo, yan po Oo. yung vision po namin. Pero as of now po, tapos na po kami sa Northern Luzon, nasa Oo. Central Luzon po kami. Central na. Yes po. And then Papunta next na ng na Metro po. Manila, tapos Opo, south. next na po dito. Ayun. At least diba meron talagang trajectory yung ano ninyo, Yes po. business. Talagang plan po talaga namin siya. And then siguro po yung parang every year ganito, meron pong growth na nangyayari. Ganun po. 5 years na kayo, di ba? Yes po. Kung iisipin mo yung nag-start kayo tapos ngayon, ano yung malalaking changes na nakita mo? Marami. Yung fleet po, doon po kasi nakikita eh. Kasi we started talaga from yung personal pa lang po namin na Toyota Ngayon, ilan na Avanza. ba? Ngayon, 16 na po ang... 16! Opo. Oh, diba? 16 na po yung cars namin. Iba-iba po yun. Yun po yung big, talaga makikita mo yung changes, yung growth nga po niya. Nakita ko nga dun sa major challenge ninyo, kung pwede mo maikwento yung parang na-damage yung sasakyan, kailangan palitan ng bago. Yes po. Yung, Paano kayo nakalagpas nun? ganun po. Na total wreck po kasi yung car. Na bangga po siya sa T-Plex. Ano yung driver ninyo? O Ano po, Talaga? yung renter po mismo. Renter, So, kailangan pong... Noong una po, inisip po namin i-repair. Pero hindi na po siya ma-repair. Kailangan na po siyang palitan. So, ang ano po namin, yung renter, kung ano po yung hininging bayad yung sa repair, yun po yung binayaran po nila. And then, dinagdagan na lang po namin para po mapalitan po yung car. Ganun po. Pero ngayon parang handa na kayo sa mga ganyang risk. Yes po, kasi ilang beses na po Pero nangyari. ilang beses na, hindi maiiwasan. Lagi pong, yun po talaga lagi yung nasisira, nababangga. Yun po lagi yung nangyayari sa mga sasakyan. Talagang kahit madaling araw po, tatawag po sila, nababangga. Pupunta at pupuntahan po talaga Hindi namin. maiiwasan. Yun Opo. din yung parang challenge sa business na ganyan. Yes po, at kailangan po naming harapin talaga siya. Kasi nakita ko nga dito parang psychologically and financially, na-stress talaga kayo, di ba? Yes po. Umiyak ka din. Noong una po, nung sa Baguio po kasi mahirap po kasi talagang maglabas ng malaking halaga. Lalo po pag sasakyan. Pero nung medyo tumagal na po, siguro po dahil siguro naplano na tsaka nangyari na po, alam na rin po namin yung gagawin the next time. Marami po ba kayong kakompetensya sa ganitong klaseng negosyo? Marami po. Ano Marami yung po masasabi mo na
competitive edge po nitong biyahe? Sa amin naman po, hindi naman po kami talagang nakiki-compete kasi kung ano po yung market namin kasi meron po kasi yung mga car rental talaga na pang city drive lang, meron din po mga car rentals na hindi naman nila kayang i-accommodate na lahat ng mga clients. Kaya wala naman pong sa aming problema yun. As long as na wala pong siraan. Oo, importante yun. Opo, ganun. Wala pong naaapakang ibang tao. Ayun. So yun yung isa sa mga values ng inyong kumpanya. Yes po. And then yung iba naman po, recommendation na lang po. Wala na pong competition. Ganun na lang po sana. Speaking of recommendation, ano yung mga pinakamagandang natanggap ninyo na mga feedback? Yung service po namin. Kasi yung service po namin is kakaiba sa mga car rentals na nakikikompete sa amin. Kasi kami po, ang service po namin is inter-branch. Example po, ibibigay po namin yung sasakyan sa Baguio. Ibabalik po nila ng Clark. Pwedeng ganun. Opo, ganun po yung service namin na hindi po kayang Ano siya, tapatan ng iba. komportable, di ba? Yes po. Accessible. Yun po ang gustong-gusto po ng mga clients namin. Kahit ako gusto ganyan, di ba? Opo. Kung halimbawa po, kukunin po nila sa Pangasinan, Nueva Ecija, ibabalik po nila sa Naiya. So pwedeng po. ganun. Opo, ganun po sa amin. Okay nga. Sino nakaisip nun? Ikaw din? Yung husband ko po. Shout out kay husband. Nandito. Wala na po yung mga driver, pag wala na rin po yung time po kasi minsan wala na sila. Kami na lang po. Ganun po. Kami na mismo gumagawa. Hands-on talaga. Opo, hands-on po kami. Gaano ka, advantage pag yung business partner mo, asawa mo? Para sa akin po, mas maganda po kasi kung the same page po kayo, mas madaling umangat. Mas madali kayong mag-grow. Mas madali nyong magagawa lahat at magagampanan yung trabaho. Kung halimbawa po, meron naman po kaming pagkakaintindihan. Hindi po kasi namin pwedeng isama ang personal sa business eh. Kailangan business muna, saka na po muna yung personal. Dapat balansehin mo rin talaga, no? Opo. Yung Complete package. complete package siya sa Yes personal po. versus business. Yung personal sa bahay muna. Yung business dun po tayo sa labas. Ano bang pinaka parang masasabi mong importanteng ugali ng isang negosyante para maging matagumpay? Para sa akin yung financial responsible. Kasi importante po yan. Marami eh. nagkakamali dyan. Yes po. Oo. Yung kung paano ka maghawak ng pera, paano mo paikutin yung pera, at paano ka maglabas ng pera. Yun po ang masasabi ko dun. Ano yung pinag-aralan mo yun? Or along the way na lang natutunan mo? Yes po. Everyday po namin nagagawa ka. Especially po pag katulad po sa amin na yung maintenance ng sasakyan, yung pagpalit Magastos po, yun. opo, sobrang gastos po. Kailangan din po namin isipin na kung yung pinakamura bang pyesa or yung pinakamahal po ba ang bibilhin namin or kung ano yung worth it na kailangan namin bilhin para sa sasakyan. Ganun po. Kasi syempre, kailangan din yan. High performance yung sasakyan, di ba? Yes po, kailangan Kasi yung po safety dun nung well-maintained. nag-rent. Ayun. Sa regarding po sa fleet management, paano niyo po sinusuri kung kailan dapat i-repair lang or i-total loss na yung mga sasakyan? Sa mga repairs po kasi yung husband ko po ang siya. Then tinuturo niya sa mga drivers namin. Kung hindi naman, minsan po kasi yung mga clients namin naabutan sila na merong sirang ganito. Oo, yung mga ganun. Ganun, pinupuntahan po talaga ng mga drivers namin yung malayo. sasakyan. Galing. Opo. Kasi mostly naman po, pag sinabi nilang pupunta sila ng Pangasinan, kung malapit naman po sa sa branch namin, pupuntahan po siya ng driver. I-check po nila. Ayun. Ganun. Ilan na ba yung branches ninyo? 3 po. 3. Wow. Pangasinan, Baguio, tsaka Baguio, sa Naiya. Central Luzon po. Central Luzon. Sa Clark po. Ayan yung mga naka-flash sa inyong screen, mga ka-partner. Paano ba yung sistema or proseso para makapag-book ng rent? Ano ba, advance ng ilang araw o pwedeng on the day?
Kasi po, ang mas maganda po kasi sa amin yung advance booking po. Mm. Para po ano po sila ng allotted na dates. Pag ano naman po, pag on the spot, meron po kasi kaming 3 to 5 hours prepare time. Hindi po namin siya okay. binibigay agad-agad. Kailangan po namin i-prepare muna yung units. And then yung travel time din po. Example po, kung halimbawa papa-reserve po sila, i-deliver po namin sa medyo malayo. I-check po namin yung travel time kung ilang oras po madi-deliver. Yun. Ganun po. So, wag excited. Yes po. Relax lang. Opo. Tapos may mga packages ba kayo for barkada, pamilya? May mga ganun ba kayo? Wala po kaming ganun. Ang ano na lang po namin, ang binibigay na lang po namin, if long term po, bumababa po yung prices. May discount. Yes po, yun po. Pag Discounted. suki. Yes po, pwede rin po sa suki. Dinideliver na nga lang po talaga namin yung sasakyan, kung saan nila gusto, kung ganun. Depende po kung ano po yung demand po nila. Galing. So may plano po kayong mag-update po or mag-upgrade po ng website ninyo? Yes po. Oo, yung mga tech features po para sa innovation this Yes, year opo. 2025. Every year po, nag-check po kami actually yung medyo outdated po siya. Pero tine-check po namin kung ano po yung mga pwede pa pong i-add. Para po mas madali at mas comfortable po yung mga clients kung paano sila mag-book. Galing. Usually ba yung mga nagbubook sa inyo for ilang araw ba o weeks? Yes, Tapos anong buwan yung pinaka-peak? ang pinakamatagal po namin na nag-book po sa amin, meron po kaming 2 years. 2 years? Opo, 2 years po sila. 2 Hindi to 3 naman nila years. sinira yung sasakyan. Ano po? Yung maintenance po sa amin. Okay. Kinukuha So po namin. parang may regular din na pag-check. Yes po, may Oo. PMS every month po yun. Okay. And then, ang peak po talaga is December, December. January. Yan po ang peak ng mga... Kasi mostly po yung mga kababayan natin, muuwi sila sa Pilipinas. Yes, oo. Yan po, medyo mahaba-haba ang bakasyon nila. Mm. Yun po ang peak. And then, mahaba po ang mga rent nila like 1 month, 2 months, Oo. ganun. Kasama ang buong pamilya banding. Yes po. Basahin ko lang yung comment from YouTube Live. Si Clay Perez, hello po, watching live here in BGC. Kahit pa wala ang signal, go pa rin. Ako sa pag-watch kasi I'm learning po dito sa Patok Show. Thank you so much. Yung next natin na commenters. Ito ka partner, since yung work-life balance po ninyo, no? Nakikita ko kasama niyo yung inyong pamilya. So bilang co-owner, bilang nanay, ayan, bilang businesswoman, how do you avoid yung burnout traffic? Hindi ko kasi yung mga anak ko po kasi hands-on din po kasi ako sa kanila eh. Wala akong yaya. Pero pag sa work po kasi sa biyahe, meron naman po kaming mga drivers. Meron din po yung sa page namin. Meron po kaming kanya-kanyang allotted task. Yun po yung, kung ano po yung task ko, yun po yung sa akin. Yun po yung gagawin ko. Same din po sa mga staff namin. And then sa husband ko, may sarili din po siyang allotted task. Ikaw yung parang spokesperson. Opo, parang ako po yun. Ako po yung Nababalanse frontline. naman. Doon sa mga Oo. gustong mag-start ng kanilang sariling negosyo, anong pwede mo maipapayo sa kanila? Doon po sa mag-start. Yung mga walang idea talaga. Ayun. Yun po, kung ano po yung para sa kanila yung napupusuan nila, wag po silang matakot na yung sa mga risk. Na iniisip kasi nila yung risk is lead to failure. Pero actually po kasi ang risk po kasi pwede po kasi siyang maging opportunity. Na yung opportunity na yan, pwede po silang mag-grow, sa innovation. At magiging din po siya, magli-lead to positive change po. Kaya wag silang matatakot sa mga ganyang risk. Especially doon sa mga iniisip nila wala kasi akong puhunan. Ayun po, Diba? kung wala po silang puhunan, itry po muna nila yung small things pa lang. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Doon muna silang mag-start. Ayun, wag mahiyang kahit maliit lang, di ba, mag-start agad. Yes Kung po. gusto mo talaga. Opo. Ayun. So ano po yung naging gabay niyo po sa tagumpay para makamit po yung biyahe ng tagumpay?
Ang gabay ko po, yun lang din po yung sa ethics, work ethics po namin, Ethics. and then Mm-mm. values. Yun po ang lagi namin sinasama sa business namin, tsaka habang nagtatrabaho kami. Yung hard work, perseverance, decision making. Yes po, yung mga yun po. Oo. Customer service. Importante talaga. Yes Ayan. Ano bang mas mahirap pag-manage ng financial o pag-manage ng mga tao? Mahirap Depende po sa mga tao. Oo. Kasi meron po mga tao na madali pong i-manage. Mm-mm. Meron din po mga tao na kahit 2 years na mahirap pong i-manage. Oo. Hindi pa nag-grow. Opo. Pag sa financial naman po, nakokontrol mo naman po Mm-mm. makokontrol mo sila. Pero yung mga tao po kasi mahirap i-control. Hindi nyo po alam kung ano yung nasa isip nila. Yun din. Yung po, kung hindi nyo po alam kung gagawin niya po ba ng maayos yung trabaho ngayon. Or bukas wala pala siya. Ganun. Mas maganda, mas madali po yung financial. Mas madali yung financial. Doon sa mga gustong i-avail ang inyong services, paano kayo kontakin? Saan kayo pwedeng hanapin? Contact nyo po kami. Pag inquiries po, sa Facebook po namin talaga mostly. And then sa website. Then yung mga requirements po kasi mostly sa website and then email address po. So ayan mga kapartner, naka-flash sa inyong screen, Viaje Car Rental sa Facebook. Ayan, meron ding Instagram, YouTube at kanilang website. Yun ang pinaka-active. Kaya kung gusto niyo mag-book na agad. Lalo na sa mga babiyahe papuntang norte, no? Oo. Kamusta po yung weather sa ngayon? Sa Baguio? Marami pong... Yung Cannon Road, open, passable ba siya? Possible po sa hapon, hindi ako sure for today. Kasi marami pong landslide pa rin po na nangyayari. Pag mga ganitong panahon po, kamusta po yung negosyo ng ganitong klaseng konsepto? Kasi may mga weather may mga dependent yung may business. mga Marami non-passable kasi ng mga lugar. Sa amin po kasi pagsasakyan po, Oo. kung saan-saan po napapadpad eh. Mm-mm. So kung ganun po ang nangyayari sa Baguio, pwede ka naman po pumunta sa Pangasinan. Yung hindi baka po muna. umuulan. Oo. Opo, ganun. Diskarte lang. Opo. Eto, basahin natin yung ilang comment. Daryl Obida, sa mga nais magbakasyon, perfect ito, lalo na pang pamilya na walang own service. Oo nga, yung walang sinisakyan. Yana Alpuerto, mabait at accommodating yung team. Andali kausap. Thank you for the smooth experience. Baka nakatry na to. Alisa, hi, Miss Bella and Miss Dylan. Hello, Alisa. Any last message na lang po sa ating mga viewers na gusto niyo pong i-share? Sa mga viewers po, in case po na gusto nyo pong mag-rent sa amin, contact nyo lang po kami through Facebook page. And then, sa mga sa Manila po, wag po kayong mahiyang i-contact po kami. Malapit na po kami pumunta dito. May mga nag-i-inquire na po ba? Opo, marami po. Especially po sa airport. Sa airport? Ay, Yes oo. po. Mga gustong bumiyahe. Opo. Parang ako din. Gusto kong pagala-gala kahit saan. Oo. Alright, yan po si kapartner Marie Raimundo, ang co-owner ng Viaje Car Rental. Sana po marami kayong natutunan ng mga lessons sa pagpapatakbo ng negosyo. Time now is 28 minutes after 1 in the afternoon. Mamaya may makasama tayong isa pang special guest sa pagbabalik yan ng Patok. May oportunidad sa bawat katok.